Welcome to Lau Pasat! Guys, walang halong biro. Ang ganda niya. Type ko siya. Oh, illegal pala ang touting dito. Ito ang Haji Lane. Uy, Michelin Guide dress to! Hindi tayo mahilig sa prawns, pero let's try it. Hello guys! I'm back again with another vlog. At ngayon po, dito sa vlog na to, tayo ay pupunta sa sikat na Lau Pasat sa Tay Street or yung kilalang kainan dito every evening, and also sa Arab Street. Doon naman po sa Arab Street, makikita natin doon ang famous na Sultan Mosque, and i-explore na muna natin yon because yung Lau Pasat, famous siyang puntahan at mas okay siyang puntahan around 7 PM onwards. And time check, it's already 5:55 PM. So medyo mag-extend tayo ng onting oras dun sa Arab Street before tayo magpunta dun sa Lau Pasat para talagang peak time ang pagpunta natin. I mean, kaya ako sinasabing peak time, mas maganda na bukas lahat ng stores or lahat ng restaurants pag nandun tayo. Grabe, uulan pa ata. Yun ang nakalimutan natin. Nakalimutan natin sa isa nating bag yung payong. In fairness, hindi ganoon kainit dito ngayon, pero 28 degrees Celsius siya. Akin na guys, ang pinagbago ng Singapore simula nung una nating pagpunta kumpara ngayon. Papakita ko lang sa inyo guys yung picture natin sa Singapore nung una nating punta. Guys, yung punta natin sa Singapore 2010. So 2010, pati yung itsura pa natin, no? Sa Laos. Tuwang-tuwa pa ako mag-picture niyan. And also, asan ba? Ito sa Suntec City to, if I'm not mistaken. Diba? Ayun yung una nating punta. Babalikan natin yung mga ibang places na pinuntahan natin para ma-reminisce lang yung moment, diba? Ma-relieve, ganon. And alam nyo, ito yung isa sa pinaka-favorite nating puntahan, yung Buddha Tooth Relic Temple sa Chinatown. Pupuntahan natin yan sa mga susunod na araw. Ayun lang. Gusto ko lang i-share sa inyo na nung nagpunta tayo noon, maganda na yung Singapore, pero grabe yung, alam nyo yung parang point na super futuristic na siya ngayon. Ganong part. Kayang-kayang makipaglaban ng Singapore sa ibang bansa, guys. Kung merong bansa dito sa Asia na ipanlalaban natin, I mean ako personally, panlalaban ko sa Europe. I mean, maganda yung mga architecture sa Europe, don't get me wrong. Pero yung super bilis ng economy ng pag-angat, Singapore yun. Dito sa Southeast Asia, Singapore. Pero maganda din naman ang Pilipinas, don't get me wrong. Maganda din ang Vietnam and Thailand. Pero alam nyo ba, this year, merong parang ako nabasang article na yung Vietnam, masasurpass na yung economy naman ng Thailand. Yung Thailand, ang taas-taas na ngayon, di ba? So yun lang, sana dumating yung panahon na yung Pilipinas din ay makamit din yung mga ganong klaseng pagtaas. Ngayon ko lang nakita, dito pala sa Singapore, tignan nyo. Pumipila din ng pagkahaba-haba yung mga tao sa mga bus. I think bus yan, yung sasakyan nila. First time ko guys nakita yun ilang beses tayo nakapunta here? More than 4 or 5? Ngayon lang ako nakitang pumipila sila para sa bus. Usually kasi parang ang nasa utak ko kapag ka nakikita natin sila sakay-sakay lang ganon. Mayroon din palang pagkakataon na medyo nagtitake sila ng time to line. Yan, sakto. Doon na tayo sa Arab Street. So dito basically guys, makakita kayo ng mga iba't ibang mga mini restaurants. Ang bango. 7-Eleven. Nakakaamoy ako na parang pinipritong pusit. Saan kaya yun? Bango guys. Ang cute naman ito. Snooze. Nagbebenta sila ng Smisky. Uy, mga $2 na yung ganito. Dati $1 lang to Tumataas din pala price dito talaga. Pati sa Singapore. Value S. Value dollar. Pero masyado pang maaga para i-tour natin yan. Focus muna tayo sa Arab Street. Uy, ito yung nakikita kong kakaibang Vicks dito. Nung unang punta natin guys, bumili din tayong ganyan. 2.95 Singapore dollars. Tapos meron din kayo dito makikita mga bilihan ng mga damit. Kurta boys. So basically mga iba't ibang mga tawag doon, mga locally made na mga damit dito. Yan. Ano to? Pandak Makan. Nakamay ko na may laksa. Dami mga food na guys, hindi tayo familiar. I mean sa lasa. Dami ding mga kainan dito, tignan nyo. Ito, Victory Restaurant PTE Ltd. Mga biryani. Ayan. Kaya lang guys, di tayo mahilig dyan Lau Pasat naman tayo kakain. Pakikita ko lang sa inyo. Yan. So ayun yung price merong $7. Pinakamura chicken beef. Ano to? Essential oil. Galing. DIY your fragrance.
Galing naman. Ngayon lang tayo nakagawi sa side na to. So guys, ayun na. Meron sila mga perfumes dito. $6. Ayan, 3 for $30. Actually, merong mga ganun eh. Diba? Kapag kunyari pupunta kayo ng Dubai, ng Saudi Arabia, may mga tinatawag na Arab perfumes. And parang ako personally hindi ko alam yung mismong nilalaman niya. Pero ang tapang. Matapang yung mga amoy na yun, guys. In a good way na mabango. Ganun. Yung mga food nila. Ayan. Naalala ko, dami natin kinakain ganyan pagka nasa Malaysia. Sa mga food court dun. Itong Arab Street, guys, ay basically located siya sa Kampong Glam. Yung Kampong Glam, one of Singapore's oldest cultural district. So yan, Kampong Glam yan, hanggang dito. Ito actually Sultan Mosque, kaya lang kasi merong magandang view dyan eh. Sa kabilang side, doon tayo pupunta. Tawid lang tayo kasi nagtatawiran sila. Sumabay tayo. Sabay-sabay tayo. Tumawid-tawid. Guys, yung area na sinasabi ko sa inyo. Tingnan nyo nga oh. Bunga taga dito, Kampong Glam Cafe. Nakasara ata siguro tong street na to pag ganitong oras. Alam nyo guys, kasi historically, itong area na to, reserved siya for Malay royalties and Arab traders. And tingnan nyo ah. Diba? Wow! Ayun yung itsura. Actually, pwede kayong kumain dito. Authentic Turkish restaurant. Meron dyan mga Arab food. Nagbebenta ng mga textiles dyan. Mga spices. Pasukin natin. Guess what guys? Dala pala natin yung mic natin. Nasa loob lang siya ng check-in baggage natin. Ngayon, may magagamit tayo. At least hindi maririnig yung background kasi mga nagkakantahan yung mga tao dito eh. Ayan siya. Ito yung sinasabi ko sa inyo ng mga textiles. I mean, mga damit-damitan yung mga binebenta. Ito, tingnan nyo, 3 for $10. Parang mga binibenta sa Boracay. Ganun yung atake. Ito, Dreamcatcher, $15 siya. Ayan, damit ng for all ages. May pang matanda, pang bata, pang baby. Ayan, may panlalaki din. Parang may ganito tayong polo. Uy, kwintas na, Dave Gino. Ikaw ba yan? Ayan. Ay, ang ganda nito. No? Ganda niya, guys. Tapos ang high quality pa ng mga itsura. Guys, walang halong biro. Ang ganda niya. Type ko siya. Pero magkano? 48 Singapore dollars. Ang mahal. Ang mahal. Tingnan natin to. Ano ba yung shop na to? Ang shop na to, Coco Cabana. Ayan siya. Coco Cabana. Tapos ang ganda ng tela. Puro mga 48. Puro mga $48 siya. Ayan. May mga ganyan. Hello. Is it okay to vlog? Yes. Okay. Thank you. Ayan. Kung ganyan gusto nyo, t-shirt, $38. Oh, mas mura siya. Tie-dye t-shirt. Parang dito, parang maganda tong ganito. Tong kulay na to. Ang refreshing sa eyes. Kasi usually, di ba, puro mga ganito yung mga sinusuot natin. Mga medyo dark. Ito, ang dami. $38. 3XL KK Rayon shirt. So guys, additional fun fact na ito pala yung fabric na ginagamit nila dito is from rayon. Rayon. Like rayon. Rayon. From bamboo. Yeah. Ayun. Kaya pala ang soft niya, guys. So, $38 siya. Then, thank you! Tapos, ito, meron din siya mga pang beach. O, tinur ko na kayo sa shop na to. Ang bait kasi ni ate. O, diba? Oh! Ito, oh. All items, $5. May mga ganyan sila. Para saan ginagamit yung ganito? Kasi pag ako, may own knowledge dito, mga pang ano siya, sausaw. Ang sausaw. All items, $5. Ito, oh. $3 isa. $3 isa? 2 piece for $5. Yun na pala ang presyo ng keychain dito. 2 for $5. But as far as I remember, mas mura sa Chinatown. Ito mga ganitong keychain, guys, na maganda. Medyo parang rubber siya. Tapos madaming magnet sa likod. Like parang covered. So if ever, pwedeng ganyan yung bilhin nyo. But I suggest sa Chinatown kayo bumili, guys. Ayan na. Diba? Ang ganda. Merong mga ganyan na binibenta. Ganda, oh. So ito yung pangalan niya, Grand Bazaar Turkish Handicraft. Dito lang yan sa merong Sultan Mosque na yan. Ayan, Turkish restaurant. Manifesting Turkey trip soon. Turkey trip soon. Let's manifest that. Yan, ang daming mga mga binebenta dito. Hello. Yeah.
The Shake House. Yan siya. Walk through lang guys, walk through. Kampong Glam, Singapore, Visitor Center. Ito yung isa sa mga tinitignan natin eh. Itong Cube Kampong Glam Boutique Capsule Hotel. Maganda din siya guys, maganda yung presyo. Pero para kasing masikip siya ng slide. Next time, try natin pagka nakabalik tayo. Tapos dito, puro madaming mga pagkain na Turkish, Arab, Indian food yung mga makikita nyo. So ito basically, shish kebab, shawarma wraps, lamb ribs, mega platter combo. Ito. 1 for $1. Ay, mas mura dito ang magnet Ay, ang keychain. Ito yun, meron sila ditong pera. Yung pera nila. So, 2 for $1. Okay. So, isang buong gift shop siya. Pwede din kayo mag-check guys sa mga ganito. Kung dito lang kayo pupunta sa area na ganyan. Lahat nga lang dito, syempre, since nasa Singapore tayo, nakapangalan Singapore. So, 1 for $1. Magkano ba ang $1 ngayon? 38 pesos ba? Natin kung magkano siya. $1 is equivalent to 46 pesos na pala. Para nung unang punta natin dito, 38 lang siya. So, 46 pesos na. Ano to? Jamal Kazura Aromatics. So, mga perfumes and natural essential oil. Oh, illegal pala ang touting dito. Touting is illegal in Singapore. Ayan, any person in any public road, public place of public resort, or vehicle on the public road who is in connection with any trade or business solicits any other person. Ayan, basta 5,000 ang fine or 6 months jail time. Ito ano naman to? Mevlana Turkish Store. Grabe. Lord, pinahihiwatig mo ba na magto-Turkey kami? Ha? Pwede naman tayo dun maging e-visa na lang kasi meron naman tayong valid na Schengen visa and also US visa. Guys, sino gusto sa inyong makapunta tayo ng Turkey? If ever kung gusto nyo na magpunta tayo sa Turkey, i-comment nyo lang sa baba ang Turkey Travel Series, please. Oh, yun lang naman ang gusto ko sabihin sa inyo. Pupunta tayo ng Turkey kapag ka nagkaroon dyan ng 50 comments. O, di ba? 50. Dati nare-reach natin. Sabi ko dati, 20 comments, mag-ganon-ganon. O, nare-reach naman natin siya. So, ngayon 50. Let's try it. Baka gusto nyo lang naman. Pero if ever kasi kapag ka magto-Turkey, ang gusto kong puntahan natin, Istanbul, Cappadocia, and also yung mga iba pang parts. Meron akong inilista letter A Nakalimutan ko lang. Pero let's see, let's consider it. Pero tulad ng sinabi ko sa inyo, first half halos mga malalapit lang na countries dito sa Asia. Ayan. Mga products nila. Ito, Evil Eye. Evil Eye. Napakadaming Evil Eye nito. Ewan ko na lang kung hindi pa makontra yung mga kamalasan sa buhay at masamang espiritu niyan. So, 1 for $5, 3 for $12. Ayan, Evil Eye. So, sa mga hindi po nakakaalam, ang Evil Eye, nangongontra po yan sa negative energy, sa bad energy, sa parang yung masamang something na gustong, may tumitingin sa inyo ng masama, ganyan siya yung mga pangontra, ganon. Basta in short, poprotektahan kayo nito sa mga masasamang elemento. So, kaya ako lagi sinasabi kapag meron tayong sinasabing plans, Evil Eye, Evil Eye, Evil Eye. Yun lang naman yun. Ito ilang beses natin to nakikita, pero never pa tayo nakapasok. Kasi alam nyo guys, usually kapag sa mga ganyan na may napapasukan tayo, may kasama tayong tour guide. Di naman kasi tayo nagto-tour guide dito sa Singapore. Naalala nyo nung nakapunta tayo sa Sri Lanka at sa mga ibang bansa na mosque talaga, meron tayong kasamang tour guide. So tulad ng sinasabi ko sa inyo kanina, sasabihin ko naman sa inyo ngayon kung bakit naman siya tinawag na Arab Street. Kasi guys, before, dito po, yung mga Arabs is tumira dito before. And also, di ba nga sabi ko sa inyo, nagte-trading sila dito, ganyan, kasi nagbebenta sila dito ng mga spices and textiles. So, tingnan nyo, may nakalagay dito na sulat, Sultan Mosque visiting hours, Saturdays to Sundays, may AM session. So, sa AM session, 10 AM to 12 PM. PM session naman is 2 PM to 4 PM. And kapag ka Fridays, closed. Pero tayo kasi hindi kasi natin alam kung ano yung tama na practice dito sa branch, ano to, mall, Ivan, ano to, ganon. So, parang hindi ko alam kung ano yung tamang way pagpasok dito sa Sultan Mosque. So, tignan na lang natin siya
dito sa labas. At least ang ganda naman, di ba? Pero alam nyo ba guys, yung original na Sultan Mosque na yan, nagawa yun noong 1824 pa. Tapos nirebuild yan noong 1932. Dito din guys matatagpuan yung Haji Lane eh. Hanapin natin siya bago tayo umalis dito sa area na to. Tingnan nyo ang ganda yun. Ang ganda ng street na to. Very colorful. So ngayon guys, andito ngayon tayo sa store na Explore SG. Ayun yung pangalan niya. So dito, tignan nyo to. Oh. Meron dito mga chocolates na sikat, which is 5 for $10 ang presyo. And isang piraso naman is $3. So merong mint, dark chocolate, green tea, strawberry granule, ano pa ba yung flavor? Durian, oh. So ito, matatagpuan nyo na to sa Arab Street. Search nyo lang. Ito, kung gusto nyo social, kung ano kayo. Tawag doon, kung galante kayo magregalo at magpasalubong o nakalagay siya ng yung bakal, yung ganun. Yung parang nilalagyan ng mga sinulid noong bata na bilog. So, ewan ko na lang kapag hindi pa manawa yung pagbibigyan niyo sa puro Singapore na nakalagay sa pangalan niyan. Lahat niyan, merong, kung hindi Leon ang nakalagay, Singapore na ganyan, oh. Diba? Ay, ang ganda doon, no? Turkish handicraft carpets. Grabe. Grabe, Lord. Talagang pinararamdam mo sa akin. Ito ba yung sign na pupunta kami ng Turkey? Like, me, together with these people who are watching us, therapy carpet sale naman siya. Diba mga carpetan naman. Yan. So, ba't nakahubad sila? Pero may mga nakasapatos. Check lang natin. Wala kasing mga prices eh. So, hindi ako makaano kung may price. Ganda ng mga carpets. Like, usually, nakakita tayo ng mga ganitong carpets kapag kunyari pumapasok tayo sa mosque. Yung lumuluhod tayo minsan. Nakakita ba tayo ng ganito doon sa pinuntahan natin sa Samba Sultan? Sa Jakarta meron eh. Basta usually pag mosque may carpet yan. Ayun, natigan niya. Ang liit lang niya. Pero it's giving yung talagang parang carpet pero mini. Ano naman to? Ano to? I mean, alam ko yung compass siya. Pero compass lang ba siya talaga? Or nakaturo yan sa Mecca? Ayun ang Mecca. Tama ang ating hinala. Ayun ang Mecca. Sale, $10. Pashmina shawl. Pashmina? Parang Pashneya? Ay, hindi yung Pashneya pala. Yung sa ano yun? Sa Encantadia pala yun. Sa mga comment section ko nakikita yun. Ito guys, yung mga makikita nyo dito, oh, mga damit-damitan. Ito, $10 per meter. Tama ba? Meter ba ibig sabihin? Meter yan. Basta yun siya. Hello! Gaganda, oh. Puro mga fabric. So ano pala to? Fabric street. Lahat na lang ng street meron. Alam mo, gusto ko sana talagang bumili nito tayo. Kaya lang kasi ang aga-aga para bumili tayo. Gusto ko kasi sa Lau Pasa tayo iinom nung talagang, alam niyo yun, yung talagang doon tayo maghahanap. Para hindi tayo bili ng bili. Mahal pa naman dito. Oh, sige kuya, isubo mo yan kuya. Isubo mo. Go kuya, isubo mo. Iniintay kita namin dito. Ganda ng design. Alam niyo yun? Magkano ba? Check nga natin. $46.90. Mahal. Mahal naman. Lavash. Oh my God, Lavash. Naalala ko yan. $8.90. Oh my God, Khachapuri. It's giving Khachapuri vibe. 28.90 siya. Ayan. Diba? Ayan. Turkish and Lebanese cuisine. Parang ala pa sa listahan natin Lebanon. Mag-research nga tayo dyan. Kung ano mga pwede pa nating makita sa Lebanon. Ito, look. Ito yung Arabica. If ever, kung gusto nyo guys, may Arabica dito sa Kampong Glam area. Tapos, gusto ko na din pakita sa inyo yung mismong lugar. Ito pa isa sa mga tinitingnan natin before. Itong Met a Space Pod. Maganda din siya. Na location na, hindi ko pa kasi nakikita yung loob. Pero isa yun sa mga kinoconsider nating madalas kapag ka nagtitingin tayo ng hotel or accommodation dito sa Singapore. Ayan siya, Met a Space Pod. This door is out of service. Please use the side entrance. Sa gilid. Check nyo na lang guys yan. Wait! Lumagpas na ba tayo sa Haji Lane? Ito ba yung Haji Lane? Check nga tayo. Parang ito yung Haji Lane. Hindi siya. Nalilito kasi talaga ako guys dito kahit ilang beses tayo napupunta. Dahil ang dami iskinita. Haji Lane. Sa gitna. Dito. Yung mga nakikita na natin at puro mga parang pub-pub at inuman-inuman na ano. Ayan. Umiingay na. Ibig sabihin, nagbubukas na yung mga dapat magbukas. Ito ang Haji Lane. Simulan natin sa dulo hanggang sa kabila para makita natin lahat. Ayan guys, so andito na ngayon tayo sa pinakadulo, opo. At sisimulan natin dito yung pag-explore.
And dito makikita nyo Haji Lane. I-search nyo lang, ilagay nyo lang sa Google Maps and makikita nyo to. Kapag ka morning kayo nagpunta, yung iba dyan, mga sarado pa. So, ngayon, bukas na siya. Mix of inuman, mga bentahan ng mga anik-anik, ganon. So, let's check. Ano to? Ay, ang cute naman ito. Can, photocopy, personal picture. $15. Ang cute. Meron ding mga photo studio na parang sa Korea here. Magkano yung price? Soleil Studios. Wala kasing price nakalagay. Ito, tignan nyo Laundry Snap. Yung team niya parang nasa nasa labahan. Atake. No? Utopia. Bentahan ng mga anik-anik Pokemon. Bella Kinney. Ano to? Faded Thrift. Price list. $10 only. Buy 3, get 1 free. Halo-halo siya. Oh, ano to? Thailand ng atake. Thailand ng atake. Ano to? Photo studio ulit. Ba't lang mga presyo ng photo studio sa labas? Gusto ko lang malaman kung $10 ba ang presyo ng isa or what Wala kasi nakalagay. Dito ba? Ayan. 2 strips for $10. Free digital copies. Both JPG and MP4 video available. Okay. So, yun ang presyo. $10 guys. Dalawa. Na ganito. Atake. Wait. Naisip ko kasi kung bibili tayo ng ganyan I mean, kung maggaganito tayo, parang namamahalan ako guys sa $10. Picture na lang muna tayo. Check natin yung iba. Uy, Pan Pacific! Guys, abangan nyo, meron tayong Pan Pacific na binook. Hindi siya sponsored. Wala lang, gusto ko lang i-share. Kasi isa yun sa mga parang list natin as a traveler or as a travel content creator. Meron tayong mga list, di ba? Na mga parang bucket list na ganyan. Isa sa parang mga nasa listahan natin, makapag-check-in sa Pan Pacific. I don't know why, baka mamaya sa inyo, simple lang yun guys. Pero parang sa akin, nilulok ko yung Pan Pacific na parang, okay, gusto ko siya ma-experience. Kasi, basta, abangan nyo kung saan yan. Ang cute naman ng mga theme dito. Tignan nyo. Manor Hotel. Photo booth. Parang hotel naman yung vibe. Grabe din yung mga nagne-negosyo dito, no? Paatakihan ng mga category or style ng photo booth nila. Dito, it's giving hotel naman. Hotel to, may toilet, tapos merong tawag doon, train station, elevator, laundry. Ito naman, Cartoon Soul. The world is better in cartoon. Ang binibenta naman dito is mga labubu. Labubu. Yan. Keychain blind box. Guys, may unbox tayo. Mayroon tayong binili. I mean, meron tayo. Hindi ko siya binili actually. Meron tayong 3 blind box na item na i-unbox sa mga susunod na vlog. And ipapag-giveaway kay dalawa. Abangan. Natutuwa ako guys kasi hindi ako naiirita sa init. Malamig, mahangin. Ito yung perfect pala na na pagpunta dito sa Singapore. Magpunta kayo dito January pa lang agad-agad. First week, second week, ganun. Ang lamig. Naalala nyo, tumingin tayo sa ganyan sa, if I'm not mistaken, sa Germany. Look at your iris. So dito if you wanna buy is yung perfect gift set parang thingy nila is $49. I think both to. Matatanggap siguro or ito lang. Dito sa side na to guys, puro mga inuman na Ayan Bingsu, tea and ice cream. Sarado na siya. Para mga inuman na. Singapore Gift Gate. Ay, ang ganda. Ang cute ng shop. It's giving sa Korea. Ayan. Cute. Singapore. Kaya na siya. $5.90. Kakaiba guys. Walang ganyan sa mga iba, diba? Mga ganyang cute-cute na anik-anik. Keychain, lahat ng letters. So, pwede kayo ditong bumili ng kung ano pangalan nyo. So, Ivan. V, A, and N. Kasi N. Hala, out of stock yung N. O, paano natin mabubuo ngayon itong sinasabi natin? Kano siya? Walang price. Ayun pala, $8.90.
Ito pa ang ganda, landmark stamp magnet. Ang artistic nila sa atake na to. Sa ano? Ano nakalagay na naman na price? Wala siyang price na nakalagay. Pero pwede kayo magpunta here kung gusto niya. Hello! So good. Ang pangalan ng shop is Sinkawa, Singapore. Meron mga ibang sarado. Ayan, as you can see, sa likod natin, so medyo crowded na naman dito. Xinjiang Cuisine. Ang ganda ng store. Gusto ko yung sa store tayo tumingin. Thank you. Ito guys yung sikat na wall dito. If ever, pagka morning kayo nagpunta, makakapag-picture kayo dito ng walang kahit sinong photo bomber. Pero pag gabi, maliwanag siya, maganda. May mga colorful na lights. Pero ang daming tao. Okay, so we're done exploring Haji Lane and Arab Street, and now tayo po ay pupunta na sa Lau Pa Sat. So, tinignan natin kung saan tayo sasakay. Pwede tayong sumakay sa Blue Line at pwede tayong sumakay sa Green Line. So, pinakamalapit na pwede nating sakyan is Green Line. So, sasakay tayo sa Bugis. Ayan. Then, 2 stops, bababa tayo sa Raffles Place. Okay, let's go. So guys, andito na ngayon tayo sa Bugis Station. And sasakay tayo sa Green Line. Then, 2 stops away, yung Raffles Place. Then from there, maglalakad tayo. Going sa Lau Pa Sat. Okay, so guys, lumabas na tayo dito sa exit I, dito sa Raffles Place. And Finlayson Green, yung nilabasan natin. And super konti na lang ng walk from here. Tingnan nyo, ito din yung gusto ko dito kapag ka sa Raffles Place eh. Talagang kitang-kita na yun. Talagang, alam niyo, it's giving Makati vibe na lahat ng mga businesses na sikat, mga companies na sikat andito. If I'm not mistaken, noong 2020, na-invite tayo dito sa One Raffles. Dito ba yun? Sa One Raffles Place? Basta yung TikTok office, yung TikTok headquarters dito sa Singapore, na-invite tayo ni Sir AJ Bonifacio. Shout out sa'yo, Sir AJ, kung nanonood ka. O, diba? Manager natin siya sa TikTok before, tapos andito tayo sa YouTube, nag-hello sa kanya. Nakikita ko na guys, yung Lau Pa Sat, ayun na itsura ng yung labas. Yung parang bakal na color green, tas yero-yero, ganun yung itsura kasi ng architecture dun eh. And again, I think, ang magiging problema natin dito, super daming tao. Pipila tayo ni pipila. And titignan natin kung ano yung updated version. Nakalimutan ko na kasi kung okay lang bang card payments karamihan dito, or kailangan cash. Fortunately, nag-withdraw tayo ng mga cash, di ba? Sa testing natin doon sa previous vlog, panoorin nyo na lang. Oh, atake. Ang bumungad sa atin, Paris Baguette. We miss Paris so much. Ito na guys, welcome to Lau Pa Sat. Ito guys, ang Lau Pa Sat. Ito po ay maituturing nating number 1 sa pinakasikat na hawker center dito sa Singapore. And actually, aside from Lau Pa Sat, Maxwell, tapos Chinatown, and madami pang ibang sikat na baka mapuntahan natin sa mga susunod na vlog. Pero for now, mag-focus tayo dito sa kanilang most sikat. Ang problema dito guys ay hanap-hanap ng upuan. Yun lang naman. Tingnan nyo, kung titignan nyo guys, $7.50 yung ganito. And meron dyan mga iba't ibang Korean cuisine din, $7. Doon naglalaro yung price. Ito din, iba-ibang mga prices. Ito nasi Kawin. Ano siya, $6.30 yung pinakamurang nakikita natin. Though, pwede pa naman tayo umupo. Ito chicken, Fragrance Garden, $8. Pwede kaya tayo makiupo dito. I think pwede naman siguro, no? Yan. Sige, dito na tayo umorder guys, para makaupo na rin tayo. So, ang order natin, roasted and steamed chicken rice, di ba? Para dalawa. Hitting 2 birds in 1 stone. Hello. 1 roasted and steamed chicken rice. That's Hainanese chicken? Okay, thank you. And also, do you have drinks? Okay, thank you. Here's the payment. Yeah, cash. Thank you. Ayan guys, thank you. Ito ang ating food. So ayan, lagay na natin dyan. Ayan, so dito tayo bumili ng drinks naman sa coffee kiosk. Ang haba ng pila guys. Like literally. So ang bibili natin, ano ba pwedeng mabili namang iba? $2.30 yung nakikita kong price niya. Wala akong nakikitang parang binibenta ditong sugar cane na atake, ganyan. Alam nyo, ang kinaganda din dito sa Lau Pa Sat, yung ibang mga upuan dito na naka-reserve na. Nakalagay lang yung bag nila, yung maliit na pouch nila, ganun. Hindi sila natatakot kasi guys, dito sa Singapore, super safe.
Yun ang kinaganda dito. Hindi kayo kinakailangan mangamba na parang may magnanakaw sa inyo, may magpipickpocket sa inyo. Walang ganun dito. Ito guys, yung option dito, may ice bandung, tapos ice lime juice, mango peach, lemon tea, and so on. Pero parang I think ang hinili natin ice bandung, 2.30. Kasi para matikman naman natin, tignan natin kung mas masarap dito kumpara doon sa una natin natikman sa airport, di ba? Kumaga tignan natin kung magkakaroon siya ng redemption. So basically guys, itong gagawin natin dito ay mukbang. Mukbang siya. Meron na tayong in-order na Hainanese chicken, di ba? Tapos itong drink. So, order pa tayo mamaya. Mag-check lang tayo sa paligid kung ano pa yung pwede nating matikman para full Lau Pa Sat experience. So, bandung naman tayo. Hello, one bandung iced, please. Thank you. Cash? Thank you. Ito na siya guys. Bandung. Ang bilis. Hindi man lang tayo nag-intay ng matagal. Opo. So, ang ating food. Okay guys. Ayan na ang ating order. Itong number 1 na drink. Which is itong bandung. And actually alam nyo, hindi ko to alam ha. Huwag nyo akong i-judge. Kasi hindi naman siya part dun sa mga talagang nasa listahan natin. Pero ito, meron ako nakikitang rose doon sa nakalagay sa mga nakapaskel. So basically, tama yung hula natin nung nasa Changi Airport pa lang tayo na parang ito ay lasang bulaklak. Naalala nyo, sinabi ko lasang bulaklak. So tama. And also, ito naman yung Hainanese and roasted chicken. And share ko lang sa inyo, additional fun fact. Yung Hainanese po, yun yung national dish dito sa Singapore. So ang price niya is $7.50 and may kasama siyang sabaw. Yan. So ang ginawa ko lang kanina dito, nakiupo lang tayo, sabi kong ganon, kung okay lang bang tumabi. So pumayag naman sila. Meron tayo kasi katabi dito. Hindi na tayo nahihiya-hiya sa pagbibideo, no? Hayaan na yan. And yung rice niya guys, alam niyo yung kakaibang rice, hindi yung parang rice lang sa atin na walang lasa. Meron to parang something na nakamix. Sarap. Sabaw. Walang lasa yung sabaw. Mas may lasa pa yung kanin kaysa sa sabaw. And ang gusto ko sa kanya, wala siyang buto. Ha? Teka, nakikita nyo ba? Ayun, wala siyang buto. So, ang pangalan ng shop na to ay Fragrance Garden Chicken Rice. If you want to check. Ito siya. Ayan o. Fragrance Garden. Diba? So, kung tatanungin nyo ako, okay lang to. Parang 8. Yung food yung pinaka-food. Yung drinks, tikman natin. Hindi sila nag-straw dito. Mas lasang bulaklak dito. Pero parang mas nasasarapan ko yun nandun sa Changi Airport. Yung bandung doon. Kasi parang mas creamy doon. Mas lasang bulaklak dito. Okay siya. Doon hindi siya yung parang pinaka-gustong-gusto natin na part. Sa lasa, lasang bulaklak. Hindi medyo matamis-tamis. Wala akong nararamdamang asim at all. Tabang, wala akong nalalasahan. Sipin nyo, roast na matamis, ganun. Serving-wise, itong $7.50 na food natin. Pwede na. Kasi usually dito sa Singapore, yung mga pagkain na makakainan nyo, mga $12, ganyan. So I think good deal na to. Isa pa guys sa gusto ko matikman natin is yung satay nila ulit. Matikman na natin yung before. Gusto ko lang i-repeat. Grabe yung yung soup, wala lasa. Parang normal lang. Guys, share ko lang sa inyo na itong Lau Pa Sat, one of the oldest hawker centers to dito sa Singapore. And alam nyo ba na yung Lau Pa Sat na salita ay galing yung sa salitang Hokkien na ibig sabihin ay old market. Ganun siya guys. Tapos, alam nyo ba, dito usually yung pinupuntahan ng mga celebrities kapag kunyari pupunta kayo ng tawag dito, pupunta sila ng Singapore for a tour. Meron dito mga nakikita na, I think, itong Maxwell, tapos itong Lau Pa Sat, yung pinuntahan nila Lady Gaga, nila Dua Lipa, at ng mga ibang mga sikat na mga artist dito. So, tapos na tayong kumain. Okay naman siya and masarap. So, ngayon, itutour ko naman kayo kung ano pa yung mga pwede nyong mabili dito. So, ito guys, tingnan nyo, ito, Kway Tiao Goreng, $2. So far yun yung nakikita kong mura, itong noodles na to. And tingnan nyo dito sa side na to. Hello! Filipino cuisine.
So, if ever kapag gusto nyo yung mga ganyang klaseng food, may lechon kawali dito. Actually, ngayon ko lang siya nakita. Nakakain na tayo. Though it's okay. And lechon kawali, 7.30. Bulalo, $15. Sizzling sisig, $13. Trending daing na bangus, $5.90 naman. Diba? So, nasi lemak naman dito. Itong nasi lemak, sikat din siya dito sa Singapore. Uy, Michelin Guide dress to. Ay no, 2025, 2024, hanggang simula ng 2021. So, if ever kung gusto nyo, ayam, taliwang, 8.50. Pwede kayo mag-try niyan. Though yung nasi lemak, unang na-try natin yan, if I'm not mistaken, is sa Malaysia. Malaysia natin siya unang na-try. Tapos ito, ay sikat din to itong Indian na food na to. Ayan siya. So, ang presyo naman niya, itong biryani set combo meal. If I'm not mistaken, kumain tayo nito dito noong isa sa mga visit natin. So, may rice na siya. Meron 2 meats. So, ayan, dalawa yung meat. Tapos may vegetables. Tapos may egg. Kaya lang po, kasi personal preference again, hindi natin gusto itong biryani. Pero kung meron sa inyo may gusto, meron dito niyan. Ito, Turkish cuisine naman. May kebab roll, kebab with salad, kebab with butter rice. So, yung kebab with salad, $9.50. Itong kebab tombik is $9. Ito naman, Shanghai fried shalong bao. So, Shanghai fried buns, $5.80. 3 pieces. Ito pala, mas tumitingala pa tayo. Ito lang pala yung presyo. So, ito namang Shanghai steamed dumplings, $7.80. Ito, shalong bao talaga. Parang nabibili natin sa Din Tai Fung. 7.80 siya. Tapos, ayan, daming mga options. Pause nyo na lang guys, para makita nyo. Ito guys ay traditional prawn noodle naman, $6.80 naman to. So ito naman, Mr. Teppanyaki siya. So ang presyo niya $7.30 yung chicken pepper rice set. Yung pork pepper set is $7.80. Beef pepper rice set $8. Ayan, meron din dito guys Japanese and Korean cuisine. Yung bento box na yan $8 siya. Ito, $8. May chicken, katsu, tempura, fried fish, salmon, daming options. Alam nyo guys, mayroon kasi dito nabasa na cast iron fountain. Alam nyo ba, itong Lau Pa Sat, yung structure niya, parang Victorian era cast iron na yung atake. Tingnan nyo, yung structure. Naghahanap ako guys ng satay. Hindi pa tayo nakakakita ng satay. Gusto kong kumain tayo pero parang feeling ko nandito na kasi yung mga parang, alam niyo yung usok ng ihaw-ihaw. Dito ko na siya nakikita. Ayan. So dito pala siya sa labas. Doon kasi tayo sa mismong main building dumaan eh. So, ayan, best satay. TripAdvisor, Certificate of Excellence. Ito yung itsura. O, diba? Doon ang liit lang niya kung titignan nyo. Hindi tulad sa barbecue sa atin na makapal-kapal. Yan lang. Ang bango. Nakakatuwa. Sige, mag-aamoy tayong usok ngayon dyan. Daming nakapila dito sa Satay 8. So, parang gusto ko siyang i-check. Ayun dito sa Satay 8. Diba? Parang okay lang din siyang i-check natin. Ay, mga set guys. Diyos ko, tingnan nyo, chicken, beef, prawn. Ang dami naman. Alabang konti lang. Masyadong madami to. Parang masyado siyang madami. Maghanap tayo guys na iba. Pero nakalagay dito, best satay is number 7 and number 8. So, sakto. 8 at 7 nga itong pinipilahan natin. Pero ang mahal naman. $31.20. So, in total of 26 sticks yun. Wala bang isa-isa? Ganun ang gusto ko, isa lang eh. Guys, ang dami. Hindi ko ito mauubos. Nanghihinayang ako. Paano ko ba ibabalik tong menu? Ayan. So, pwede daw half ng set A. Yun ang bili natin. Buti na lang. So, bali parang $15 siya. 15, 16, gan 15 point something. Guys, $20 yung siningil sa atin.
Hayaan nyo na para matry natin, no? Minsan lang naman. So guys, magbabayad na muna bago natin makuha. So pay as you order dito. Dito siya. Dito tayo magbabayad sa side na to. Satay number 8. I'll give you just a meat. Can I say hi? Hi! What's your name? Ivan from the Philippines. Hello. Hello, Philippines. I'm Hello. a Philippines. I'm a Philippines. Many Philippines here. Many Filipino. Yeah, thank you. Content creator. Sorry, can I get your name? Ivan. Ivan de Guzman. Ivan? Ivan de Guzman. I-V-A-N. D-E. D-E-N? I mean I-V-A-N. De. Buy tayo here. Thank you. $20. Pagka guys sa card payment kayo, papasok kayo dito sa loob. Thank you. Where will I claim it? Yeah. There? Okay. Thank you. Okay, thank you. Ayan. So, dito siya guys, i-claim. And basically, kapag ka umorder kayo dito, pwede kayo sa loob kumain or dito sa labas. So, free seating siya. So, depende na lang kung saan tayo magiging available later. Okay guys, so after 30 minutes of waiting, finally, dumating na po yung order natin. So, basically, ito po, half po ito ng set A. And set A na yung pinaka-konti. And nanghingi na lang ako ng bag para i-take out na lang natin yung hindi natin mauubos. So, ito po yung order natin. 5 pieces na beef, 5 pieces na pork, and 5 pieces na prawn. And hindi ko muna inubos yung bandong natin na drinks para meron tayong drinks. Tapos may peanut sauce na kasama yan, okay? And actually, hindi tayo mahilig sa prawns, pero let's try it. And these two as well. Yung beef and pork. Ay, chicken pala. Chicken beef. Basta yun. Okay, let's go. So, ito siya. Actually, maliliit lang naman siya kumpara doon sa barbecue sa atin. Pero ang dami pa din for one person. And also, ito naman yung prawns. Ito na lang. Tataas ko na lang. Ayan siya. Kita niya? $20 po itong lahat na to. So, chicken pala. So, ito muna chicken. So, nakalagay dito 0.90 isa. So, 5. Pero, 0.90 isa yung nakalagay dito. Oh. Pakita ko sa inyo. Ayan. Pero in total kasi $20 yung siningil sa atin. Okay, let's taste it. Yung wala mo ng peanut sauce. Onte. Ang sarap. Sarap. Ito. Yung may peanut sauce na. Ito. Yung peanut sauce niya, hindi yung level ng peanut sauce na nalalasahan natin sa mga hot pot. Hindi din ganun katapang, pero maanghang. Okay yung chicken? 8.5 out of 10. Beef naman tayo. Itong beef, medyo matigas, pero okay pa din. Hello. Okay siya. Mas gusto ko guys yung chicken kumpara dun sa beef. Mas okay siya. Kung mapipiliin ako yung order na madami, mas pipiliin ko tong chicken. Ito na tayo. Itong prawn, yung medyo parang feeling ko mahirapan tayong kainin. Or tatanggalin lang to. Okay, so tatanggalin lang pala. Nakahimay naman na pala siya. So, check natin. Ito. Uy, nakahimay na. Nakahimay na. Sarap. Alam nyo guys, surprisingly, nagustuhan ko yung prawn. Yung prawn guys, 9.5 out of 10. Sarap siya. Ayun no? Mabilis tanggalin yung pinakaulo. Daming tao sa paligid natin. Nahihiya ako. So natin. Pangatlong prawn. Tatanggalin lang siya. And himay na. Worth it din yung binayaran natin. Pero ito take out ko na lang yung satay na beef and yung satay na chicken. Kung tatanungin niyo ako sa kanilang tatlo, ito ano mas nagustuhan ko? Yung prawn surprisingly. Akala ko ang magugustuhan ko is yung beef, pero prawn yun na gustuhan ko. So. Ito natin. Daming tao guys sa paligid. Bilis natin kumain, nahihiya ako eh. Busin na natin. Ang hirap niyang tanggalin. Baka masugatan pa ako ah. Sarap to. Prawn. So guys, busin na natin itong chicken. Gusto ko yung isang kagatan lang natin siya.
Ang onti kasi eh. Di ba usually, kapag sa barbecue sa atin, meron dito, hanggang dito sa dulo yun, di ba? Kasi itsura ng peanut sauce, hindi siya yung durog-durog, na parang grind na grind. Merong may pagkabuo-buo din. Tapos itong apat, yung iti-take out natin. Puro mga beef. Buti meron tayong ganito, di ba? Ang tawag dyan ay super galing. Nakakatuwa may pag-sharon tayo dito sa sa Singapore. Pag take out, ganun siya. At least, diba? Oh, meron na tayong kakainin tomorrow morning. Ma-microwave natin to. Tapos na tayo kumain, guys, and nabusog tayo. So, Hainanese chicken na steamed and roasted. Tapos yung bandung and also yung isang half ng set A sa satay 7 and 8 yung binili natin. And meron pa nga tayong take out kasi hindi na natin siyang kayang ubusin. So, if ever kapag pupunta kayo dito sa Singapore, make sure to drop by dito sa Lau Pa Sat para full ang inyong Singaporean experience. Guys, sasakay tayo dito sa downtown station, Blue Line. Kasi sa hotel natin na ST Signature Jalan Besar, mas malapit kapag sa Blue Line tayo. From here sa downtown station, so Telok Ayer, Chinatown, Fort Canning, Bencoolen, Jalan Besar. So dyan tayo. Andito na ngayon tayo guys sa Jalan Besar Station area. Dyan tayo nag-exit. Tapos maglalakad lang tayo. Ito yung ating accommodation. Ito na ating accommodation. So basically, mayroon ditong common area na kitchen. Kung gusto nyo magluto dito, kung gusto nyo mag-cup noodles, dito kayo kukuha ng mainit na tubig. Doon pwede din naman doon sa hotel room. Meron naman doon electric kettle. Pero itong mahalaga sa atin, itong microwave. Because meron tayong mga microwave na food. And also itong tinake out natin tomorrow morning, di ba? Tapos meron ditong water dispenser if ever kung gusto niyo dito uminom. But yung kanila pong tap water ay drinkable. Kinonfirm ko na din. So if ever kung nagtitipid kayo at hindi kayo maselan, pwedeng dito na lang kayo uminom sa tap water mismo doon sa room nyo. Pero kung kayo medyo maselan, meron sila nito. Lagyan nyo na lang yung tumbler nyo lagi, refillan nyo, or bumili kayo ng bottle sa 7-Eleven, then i-keep nyo, tapos refill na lang. Microwave lang natin itong dessert natin. Ito guys, yung sinasabi ko sa inyo, ma-microwave natin. So may nagbigay kasi sa atin itong drip and bites na to. So konting microwave lang, parang mga few seconds lang para makain natin ng mas masarap. Pwede ba na naka-plastic? Sige, try natin ganyan. Tapos medium low lang natin. Yan, diba? And alam nyo, ang nagbigay po nito ay isa sa ating friend dito sa industry na to. So ilalagay ko dito yung screenshot ng YouTube channel niya. Lagi ko din siyang kinikwento sa inyo na pinanonood natin siya. And alam nyo, bigay ito ni Joyce Yabut Bartolome. Isa sa mga first content creators na pinanonood natin bago pa man tayo mag-start sa YouTube. So basically guys, nanonood na tayo sa kanya, hindi pa tayo gumagawa ng mga travel vlogs, tech videos pa lang tayo that time. And nung nakapagsimula na tayo ng travel vlogs, medyo yung time na hindi na tayo nakakapanood because of produce tayo ng produce, hindi tayo nakaka-consume masyado. And naging magkaibigan kami because of Klook, nakaka-attend sa mga events, ganyan. Though hindi siya ganoon kalala umattend, like minsan-minsan na siya umattend, pero kapag ka naman uma-attend siya, is talaga namang parang ang tagal na namin magkaibigan, ganyang level. So, nagpadala siya ng cookies. Actually, 6 na piraso to, pero isa lang yung dinala ko muna dito. At meron pang 2 dun sa taas. So, mayroong letter na kasama. Tignan nyo. Actually, parang okay lang naman na sabihin ko siya in front of you. Basahin ko, tignan nyo. Nakalagay, "Hi Ivan, Happy New Year and to more blessings and travels this year. I'm always grateful for you. Thank you for being the most genuine person in the industry. Know that I appreciate you always. Konti na lang, road to 100k subs na. Will support you all the way. See you soonest. Love, Joyce Yabut Bartolome." O, diba? So, thank you, Joyce. Thank you, Besh. Actually, inaaya ko siya na kapag kunyari may time na pwede kami magpunta somewhere, ganyan. And nag-aaya din siya. Sabi niya gano'n na parang magdadrive daw siya. Kunyari, pwedeng magtagaytay kami, pwede kami mag-Binondo, mag-Divisoria, or kung ano pa mang amat. Sabi ko sa kanya gano'n, next time isasama kita sa off-duty series kasi
super, pagka kasi travel content creator kayo guys, napakahirap pag match-match ng schedule kasi syempre yung iba nagbo-book na yun ahead of time. Yung iba kapag kami piso sale, pinupuno na yung kalendaryo nila, ganyan. So, medyo mahirap. Kaya sabi ko na lang na ganun. Kung hindi man kaya ng travel, kahit off-duty series na lang. So, yun lang. Gusto ko lang i-share sa inyo na na-appreciate ko kasi yung ganito. Tapos lalo na super, we are close na sa ating goal dito sa travel content creation world na dati hindi naman natin inaakala na makakamit natin. Pero again, malapit na tayo guys mag 100,000. Thank you so much, Besh, Joyce. So yan, kakainin ko na ito sa room.